Nay, huwag niyo na pong dibdibin yung nangyari. Pera lang po yung nawala sa atin. Sa bagay, tama ka. Ang pera napapalitan. Pero ang buhay, hindi. Malapit na po akong sumahod dun sa paninilibihan ko kay na Inigo. Kaya makapag-ipon po ulit tayo ng panibago. Huwag ka mag-alala, anak. Hindi ko hahayaan talagang mawala yung perang yan. Pagbubukas kita ng savings account sa bangko. Ayos po yun, Nay. May konting ipon pa naman po ako ngayon eh. Kung gusto nyo, bukas, pagkatapos natin magpatingin sa doktor, dumaan tayo sa bangko. Doktor, meron ba akong, appointment sa doktor? Meron? Opo, Nay. Alam mo, anak, ipagpaliban na lang kaya muna natin. Kasi, ang gastos na naman yung check-up na yan eh. Tsaka okay naman ako, anak. Okay ako. Nay, kayo na rin po yung nagsabi, ang pera napapalitan, pero ang buhay hindi. Tapos saan niyo magpa-check up? Panalo ka. Panalo ka lang ng palagi eh. Ang hirap makipagtalo sa matalino, no? Dok, kamusta po yung lagay ni Inay? Bumubuti po ba yung puso niya? Hindi ko pa masasagot yan, Mariposa, no? 5 days to 1 week ang hihintayin natin bago lumabas ang resulta ng mga test ko sa kanya. Dok, alam niyo, maganda na po yung pakiramdam ko. Sa tingin ko nga pwede na akong tumigil sa pag-inom ng gamot eh. Hindi ko po kayo papayagan dyan, Aling Amalia. Kailangan po, diretso pa rin ang pag-inom nyo ng gamot. Nay, narinig niyo. Nanggaling na mismo kay Dok. Bawal pa po kayong tumigil sa pag-inom ng gamot, ha? Mariposa, eto ang bodega ha. Dito nilalagay lahat yung mga hindi na kailangang gamit. Ha? Inigo Villamor. Oh, Ate Wenang. Ang dami niyo po palang medals tsaka trophies. Sabi ko na nga ba, matalino yung lalaking yun eh. Dapat naka-display to dun sa kwarto niya. Ay, nako. Mga galit sa'yo yun pag ginawa mo yan. Bakit naman po? Eh, hindi po ba dapat pinagmamalaki niya pa? At puro gold medal po to. Oh. Gold. Ayan, oh. Pag masa mo mabuti, ito, oh. Ayan. Silver medal. Ito yung natanggap niya nung graduate siya ng elementary. Siya ang salutatorian. Eh, bakit hindi po siya naging valedictorian? Hindi ko rin alam ang buong kwento. Pero, ang pagkakaalam ko lang, noong mga panahon yun, yun na yung nagsimula ang pagkakalayo ng loob ni Sir Inigo sa kaning Ma'am Rosana. Yung hindi niya pagiging close sa mami niya, ang dahilan kung bakit niya pinabayaan yung pag-aaral niya dati? Sa tingin ko, ganun lang. Kaya, balik mo na yan doon at umpisa na natin ha. Marami pa tayo ilalagay dito. Kaya mo, linisin na natin yan. Oh, ba't nakamaskara ka ulit? Ha? Sa school naman, di mo yan suot ah. Tapos hindi ka naman inuubo. Ba't suot mo ulit yan? Naglinis kasi ako kanina sa bodega. Maalikabok eh, kaya nagtakip ako ng mukha. Wala naman tayo sa bodega eh. Alisin mo na yan. Hindi, okay lang. Sige, natuloy na natin to. Tara. Naaalangan ako eh. Ako na mag-aalis. Ayan. Mas okay, di ba? Sige. Kuya Inigo! Look, ang daming pinabili sa atin ni Auntie, oh.
Mamaya na yan. Eh, kailan ka bang papatutor kay Mariposa? Sige, Ate, paakit na lang po muna sa kwarto. Kinausap kasi ako ni Auntie. Huwag na daw ako magpatuloy dyan sa kaklase mo. Malagi siya nakikialam. Because I know what's best for you and your cousin. And you! I told you, takpan mo yung mukha mo, di ba? Ikaw ang dahilan kung bakit nagtatakip ng mukha si Mariposa? I don't like her face. Nakakaasiwa. Huwag mo siyang pagdiskitahan. Wala siyang ginagawang masama. We're running out of funds, Roman. So are you suggesting na i-give up natin yung research natin? What I'm merely suggesting is maghanap tayo ng isang tao na magbibigay sa atin ng research grant para mapagpatuloy natin ang pag-aaral natin dyan sa babaeng paru-paro na yan. Alfred, tayo lang nakakalaman ng existence niya. Mawawala siya sa atin kapag may ibang makaalam tungkol sa kanya. What? Isa siyang philanthropist. And she's willing to give a research grant sa kung sino man makakapagpatunay sa mga mystical creatures. Mas lalo na ang isang parowa. Pare, siya na ang solusyon sa ating problema. Ma'am Rosana, aalis na lang po ako. Huwag niyo na pong awayan si Inigo. Pinagtataasan mo ba ako ng boses dahil lang sa isang maid? She's my classmate. And more than that, kaibigan ko siya. Just leave us alone. No. Siya ang aalis dahil hindi siya marunong sumunod sa utos ko. You heard me. Sige na, go. Malis ka na. Hindi ka alis. Pero Inigo, Wala kang ginagawang masama kaya hindi ka alis. Hindi mo siya pwedeng tanggalin. Well, pamamahay ko pa rin to, so ako pa rin na masusunod. Tita Inigo, stop it na. I'm trying my best to change. Inaayos ko yung pag-aaral ko para maging proud kayo sa akin. And Mariposa is helping me do that, paalisin niyo siya. I don't like her simply because of her ugly face. Nothing more. And you, yung sinasabi mong sinusubukan mong magbago, give it up. Alam mo kung bakit? Kasi kulang ka dito kahit anong gawin mo. Kahit na ano sabihin mo dyan, wala ka pa rin talinong namana sa daddy mo. Kagi na lang hinahanap niyo si Daddy sa akin. Matagal na siyang patay. And yet, akong anak niyo buhay, pinipilit niyo maging katulad niya. Wala na akong boses dito sa bahay na to. Sumang-sumang na ako nakikinig sa mga utos mo. Pagod na ako! Boss, I'm sorry. Pareho pala tayong unwanted dito sa bahay na to. Hindi pa, umalis na lang tayo. No, Inigo! Inigo, come back here! So kilala mo bang personal tong Rosana Villamor na to? I've heard stories na mayaman siya, na biyuda siya ni Armando Villamor. Yung university professor na nag-publish ng papers tungkol sa mga parowa. Yeah, Professor Villamor. Yeah. If I remember, namatay siya sa isang aksidente sa isang mga expeditions niya. Oh, there you have it. Alam mo, gusto lang naman ipagpatuloy yata ni Rosana Villamor yung hindi natapos ng kanyang asawa. Pero, kung tama nga ang iniisip ko, ay kukontinue lang niya ang research ng asawa niyang namatay para lang malaman kung may proof ang existence ng mga parowa. Alfred, hindi tayo handa ipakita sa ibang tao. Come on, pare. Just give her a chance.
makipag-set up ka ng meeting kay Rosana Villamor. You know very well na kailangan natin ng tulong niya. Wala pang 2 years old nung namatay yung daddy ko. Kala ko magiging close na kami ni Mami, pero hindi pa rin. Pinili niya akong tumira sa lola ko. Bakit? Hindi ko alam. Busy daw siya sa negosyo para masiguro yung future ko. Anong time na namatay si Lola? Grade 3 ako nun. Akala ko yun na yung chance para makapag-bond kami, pero wala pa rin eh. Dahil busy pa rin siya? Oo. Hindi ko maintindihan eh. Mayaman naman kami. She could have spent